So yun po mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, latest update po tayo dito sa kaso ni Catherine Camilon. Ito nga po daw, may isa na naman pong lumabas na video na di umano ay ito ay isa pa rin na pwedeng maging ebidensya sa pagkawala. At hanggang ngayon ay hindi pa rin po makita at magdadalawang buwan na po itong hinahanap at patuloy na iniimbestigahan ng ating kapulisan na hanggang ngayon wala pa rin pong sapat or linaw na pangyayari kung ano nga bang ang nangyari kay Catherine Camilon. At eto pa, may isa po pong balita na di umano ay may natagpuan sa bandang Batangas po kung saan malapit ang lugar ni Catherine Camilon ay may nakita nga pong isang parte ng katawan ng tao na di umano ay ito ay parte ng katawan ng isang babae at pinaghihinalaan na ito nga po daw ay katawan ni Catherine Camilon. So syempre bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po yung unang video papanoorin ho natin na di umano ay dating post ni Catherine Camilon ay konektado sa kanyang pagkawala. So ito po, panoorin ho natin mga kabiyaya. So play. Old post ni Catherine? Konektado sa pagkawala? Kinilabutan ang marami sa old post ni Catherine Camilon sa social media. Ang post na ito ay noong June 13, 2021 na sobrang nagbigay kilabot at takot para sa kapakanan nito. Tagal na nun Totoo nga bang noon pa lamang ay may tao nang umaaligid-aligid sa dalaga? Sino nga ba ang taong ito na nagbigay pangamba sa naging kalagayan ni Catherine? Totoo nga bang hinahabol-habol ng mga kalalakihan si Catherine dahil sa taglay na karismang meron siya? Hanggang ngayon ay wala pa rin kumpirmasyon kung buhay pa ba ang dalaga o hindi na. Halos magtatatlong buwan na nga itong nawawala. Kahit pahawak na ng pulisya ang person of interest, hindi pa rin alam kung nasa na nga ba ang beauty queen. Ginawa na nga halos ng pamilya nito ang lahat para sa anak. Lumapit na ito sa kilalang psychic na si Jay Costura para malaman ang kalagayan ni Catherine. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin malinaw kung ligtas nga ba ang biktima. Ngayon ay lumitaw ang old post ni Catherine sa kanyang Facebook account. Konektado nga ba ito sa kanyang pagkawala ngayon? Pagbabanta at masasakit na salita ang natanggap ni Catherine sa isang Facebook user na si Peter Villaflor. How does it feel when someone scolds you for no reason? I'm not this really famous, but I used to ignore messages just so I can see the most important ones. Caption ng dalaga. Makikita sa screenshots na binahagi nito na may nagpakilala sa kanya para ipakita ang pagsuporta dito. Hi Catherine, I support you in future joining for Miss Universe Philippines 2021. Go and good luck. God bless. Pa-accept me. Ina-add kita. Peter Villaflor ako. Salamat. Message ng lalaki. Ngayon nga, ito nagka lang po, ads na naman tayo, no? So, siguro saglit lang to. Salamat naman dito ang dalaga. Ngunit matapos na hindi kausapin ni Catherine, pinagmumura na siya ng naturang lalaki. Naku po. Sinali pa nito ang propesyon ni Catherine bilang isang guro. Sinabing teacher pa naman siya pero tatanga-tanga dahil lang ito sa hindi niya pag-accept sa lalaki. Pambihira si kuya hindi lang na-accept, sabi pa ni Catherine sa huli. Sa comment section, may nagsabi pa na ipa-NBI umano ni Catherine dahil parang pinagbabantaan siya. Dahil gigil na gigil talaga ang naturang lalaki kay Catherine base sa kanyang mga chats. May kaugnayan nga ba ito sa pagkawala ng dalaga ngayon? Samantala, umaasa pa rin ang pamilya ng beauty queen na buhay pa si Catherine. Kahit wala pa rin kumpirmasyon kung nasaan na nga ba ito. So yun, tapos na alam nyo, mapatungkulo dito. Kahit naman, alam nyo to si Catherine, medyo may rin to malaki na yung kanyang followers sa TikTok, 'di ba? May mga viral TikTok to si Catherine Camilon.
At marami din yung supporters niya sa sa Facebook page niya, sa Facebook niya. So, kung halimbawa na ito man ay isa to sa mga gumawa, wala naman pong mga masasamang tao na para mag-chat-chat pa, no? Kasi alam naman nila, mahuhuli rin sila, 'di ba? So, tapos matagal na tong nung tong post ni Catherine Camilon, kaya posible din po, no? At sa amin nga din kahit sino mga vlogger, lalo sa mga reactor or mga depender kung saan sa mga nakadepende ng mga vlogger, no? Kahit sa amin nangyayari, may mga ganyan, may mga death threat, may mga threat sa amin, no? Pero alam nyo naman, hindi naman mga bobo yung mga kriminal para ilantad nila. Kung sakali mang gagawin nila yun, syempre kailangan nilang mag safety sa sarili nila. So para sa akin, isa lang tong basher, kasi totoo may mga basher na ganyan. So una, kakaibiganin ka, tapos pagdating naman sa huli, kapag hindi nasunod yung mga gusto nila, ibabash ka at kung ano sasabihin sa'yo. So ilang beses na rin nangyari talaga yan, lalo kapag sikat ka or kilala ka ng mga may mga kahit nga ako hindi ako sikat na vlogger, hindi ako sikat na tao, pero may mga basher kami, ha. Oo, may mga basher, ang daming mga basher talaga na naglilipa na ngayon, na yung una nga kakaibiganin ka, tapos bandang uli wala din. O pag hindi mo nasunod yung gusto mo, katulad nung sa post ni Catherine Camilon na yun, na nakita ko na nga rin po yun, no? Bali gustong magpa-accept ngayon, siguro crush si Catherine Camilon dahil nga marami talagang nagagandahan yan, sumasali ng mga pageant yan, syempre, no? Kaya marami talagang posibleng magkagusto. Ngayon nga lang hindi nasunod yung gusto, na ma-accept siya sa Facebook, at ayun, naghurumentado na. So yan, dito na tayo mapunta sa isang video na kung saan ay may natagpuang na putol na paa sa dalampasigan ng Batangas. So tingnan natin yung title. Natagpuang putol na paa sa Batangas, legal wife Jeffrey magpantay. Ewan ko kung sana. Ito po ay video ni Ma'am Jessie Ferrer. Yan, disclaimer tayo, credit to sa kanya. Ayan, so tingnan natin yung kanyang panoorin natin yung kanyang video, no? So ito, click na natin. Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon, na magpasa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Mahigit 1 buwan na ang nakakalipas. Isang di umano'y putol na paa ng isang babae natagpuan sa baybayin ng isang beach sa Calatagan, Batangas nitong Sabado ng umaga. Siya na nga ba ang matagal nang pinaghahanap na beauty queen contestant na si Catherine Camilon? Isang putol na paa ng tao ang natagpuan sa baybayin ng isang beach sa Calatagan, Batangas nitong Sabado ng umaga. Ayon sa ulat, sinabing isang nag-iikot na lifeguard ang nakakita sa paa sa isang beach resort sa barangay Bagong Silang. Sa tingin ko po ay nasa adult na po ito kasi medyo... Bagong Silang, medyo malapit yan kung saan nakatira sila Catherine Camilon. Kasi ako po dati ay napatira din po ako sa Batangas, sa Lian, Batangas. So magkakasunod-sunod lang yan. Nasugbo, Lian, Matabungkay, Tuwi kung bigkasin nila, at ito yung Bagong Silang, halos magkakalapit lang, no? Kaya may posibilidad talaga na itong parte ng paa na to, at sana imbestigahan to ng ating kapulisan na tumugma sa DNA test or sa DNA ni Catherine Camilon. So tuloy natin. Laki-laki na po yung paa niya, at sa tingin ko po ay sa isa itong babae. Sa tingin ko lang po hindi pa ho ako sigurado. Wala pa po kaming matibay na ebidensya, pero sa hugis po at sa balat, tingin ko po ay sa babae. Or baka dahil epekto laang ng dagat ay kaya ito'y puting-puti. Ayon kay Police Major Emil Mendoza, hepe ng Calatagan Police Station,
Dinala ang putol na paa sa isang funeral parlor sa Kalatagan kung saan kumuha naman ng DNA sample ang Soko para ipasuri sa forensic unit ng Camp Crame. Payo ng pulisya sa mga tao, ipagbigay alam sa kanila kapag may nakikitang bahagi ng katawan ng tao. Basta po mga ganyang bagay ay agad nyo pong i-report sa amin at ang kapulisan po ng Kalatagan sa inyo pong lingkod na pangunguna ay mabilis po kaming re-responde sa ganitong pangyayari. At sana po tayo ay magmatsyag kung ano po ang nasa kapaligiran natin. Huwag pong magdalawang isip na i-report sa amin para maaksyonan natin. Ani Mendoza. At dahil dito, samot-saring reaksyon at komento ang naging tugon ng mga netizens. Mula kay Susana Carino. Kawawa naman ang beauty queen. Parang walang hustisya. Magaling ang may pakana. Alberta Casil Alimasa. Pumasok agad sa isip ko si Camilon, yung beauty queen. Huwag naman sana. From June Solo. Di kaya yan yung paanong nawawalang beauty queen? From Sila Aldecoa. Dapat ipa-DNA test yan para malaman kung yun sa teacher na beauty queen yan. Mula kay Johara Tumbaga Saripada. Ipa-DNA kaya yan ng may nawawalang kamag-anak. Yung babaeng nawawala ba yon na may boyfriend na pulis, di ba? Kaso, ang pinagtataka ko lang matagal na hong nawawala si Catherine Camilon. Kung sakali man na nung pagkawala niya, kung sakali man po kung sakali din na kay Catherine Camilon yan, disclaimer tayo, sana wag naman sana mangyari, no? Kung sakali po na nung pagkawala ni Catherine Camilon ay may ginawa na sa kanyang karumal-dumal na krimen, ay maaari pong medyo yung parte ng katawan ng isang tao, medyo bulok na. Kasi dito kasi nakita ko rin po yung picture na to, buong buo pa ho eh. Tsaka una kakainin din to ng mga isda, syempre, 'di ba? Kaya posibleng hindi nga rin ito kay Catherine Camilon. Kasi kung sa tinagal ba naman ilang buwan na, 'di ba? Pero depende na lang kung halimbawa na nitong mga nakaraang araw lang sobrang inis na siguro, sobrang taranta. Disclaimer ulit, kung sakali lang naman po na kay Catherine Camilon to, wag naman ho sana, pwede rin po na sa kanya kung halimbawa bago-bago. Kaso kung iisipin nyo kasi sa tinagal na ho halos magdadalawang buwan na nawawala si Catherine Camilon, parang posible na rin. So yun, tuloy natin. Cavite natagpuan yung sasakyan niya. From Roy Cortez. Kung paani yan, kailangan magdusa yung pulis o yung asawa niya sa kulungan. Grabe naman kasi. Kahit pa may kasalanan yung babae, hindi ka na tao na may ituturing kung naisip mo pa na i-chap-chapin yung katawan niya. From Arisha Jade, yan yung paa ng beauty queen na teacher, for sure. From Michael Agalot, puro sure agad. Batangas, baka kay Ma'am Camilon, wag naman sana. Mula kay Tin Oli, sana siya na nga yan, para at least alam na ng pamilya niya kung ano talaga nangyari sa kanya. Magkaroon man lang. Hindi kung ano man lang, syempre sobrang sakit din nun sa pamilya ni Catherine Camilon. Kaya sana wag natin din ipanalangin hangga't hindi pa naman din na naisasarado yung kaso, no? Hanggang ngayon, kahit ako, wala naman tayo. Ang pangit kasi nun na magsalita tayo na wala na, patay na, ganun. Parang syempre, parang ikaw na yung, parang ikaw na yung naghatol sa buhay ng tao, di ba? Pero kung sakali man, no, sana i-DNA test tong paa na to para kung sakali man sa kanya. Para yun na rin, may kaso. Ang hirap kasi para sa akin, no, kung ako yung nasa lugar ng pamilya ni Catherine Camilon, parang hirap tanggapin. So tuloy po natin. Wala ng closure na wala na talaga. Lalo yung nanay niya. Ramdam ko yung sakit na dinadala at sana makamit nila yung hustisya na nararapat para kay Catherine. Ano sa palagay nyo? Paanga ba ito ng matagal nang pinaghahanap na beauty queen contestant na si Catherine Camilon? Write down your comments below. Kumusta po ang pamilya ninyo ngayon?
Ito ho, patuloy ho kaming naghihintay ng linaw sa pagkawala ho ng aming anak na kahit naman nga ho meron ng mga nalabas na balita na may nakita na ganyan, na babaeng duwan, pero hindi pa naman ho namin kinaklaro na hindi talaga ang aming anak. Dahil hindi naman ho pa parang kita na mismo yung mukha niya, ang babae. Kaya sa isip po namin, sa puso namin, kami ho ay naniniwala pa na buhay pa ho ang aming anak dahil hindi pa naman nga ho siya nakikita. Wala pa naman ho, ibig sabihin, yun ho talagang mismo nakita na, yung talagang siya. Opo. Naghihintay pa rin ho kami ng mas maliwanag at maayos na labas ng mga investigasyon, ng kung ano man po yung mga magiging resulta. Kumbaga, hindi pa tinatanggap ng inyong puso at isipan na si Catherine ay wala na. Siyempre, ako ho, bilang ina, kami bilang pamilya. Sobrang masakit. Ano ba naman tong nagtatanong? Sino ba to? Sino ba tong radio, radio announcer, TV broadcast, ano ba to? Parang ang ano naman nung tanong niya, hindi niyo po ba tanggap? Siyempre, alam niyo, sa isang pamilya, kahit ilang taon na or dekada nang namatay ang inyong mahal sa buhay, hindi natin yung matatanggap lalo't sa ganitong pamamaraan ng pagkawala. Diba? Kaya hanggang ngayon talaga, medyo na ano lang ako dito sa nagtatanong, no? Parang tanggap nyo na ba yung pagkawala ni kahit naman din sino. Ang daming pwedeng itanong, di ba? Pero bakit ganun? Sa amin yung mga lumabas na balita na yan siya, ito yung nakita nila. Pero wala ho akong mismong, dahil ako talaga hanggat maaari pinaglalabanan ko yung pakiramdam ho ba na siya yan. Talaga kung tinatangi ko sa isip ko, sa puso ko na hindi ho yun aking anak. Nanay Rosario, may pagparito ko'y maitanong ko sa inyo, kailang gahon ninyo huling nakausap? Personal man o sa telepono ang inyong anak bago ho siya nawala? Bali yung October 12 na umalis siya dito noong hapon. Bali nag-unang halos 2 buwan na rin pala. Nag-text pa ho siya sa akin mga bandang 7:26 po yata yun ng gabi na sinabi niya nandun siya sa Centro Mall. Inango, tapos nag-reply do lang ako sa kanya ng okay. Tapos, noon mga bandang 8:30 ng lampas, ang ibigin ho yun, tumawag naman ho siya sa akin na yun ho yung sabi ni nandun siya sa park ng nasa Petron gasoline siya na nakapark, ay hinihintay siya na kasama niya. Na yun ho yung huli naming pag-uusap sa telepono. Binanggit sa inyo nung huli ninyong pag-uusap kung sino yung kanyang iniintay sa park. Nung gabing yun, may binanggit po talaga siya sa akin na pangalan, pero hindi ko matandaan. Pero ang sabi niya ho sa akin, sayang, no? Yun na sana, isang ebidensya na yun na, Nanay Rose. Sayang naman. May nabanggit pala may nabanggit pala tong si Catherine Camilon mapatungkol dun sa kamit niya. No? So, sino kaya yun? Diba? Ngayon, kasi pumunta na yung asawa ni Alan De Castro, ni Major Alan De Castro sa bahay nila, 'di ba? So halimbawa man na nabanggit ni Catherine Camilon na may kipagkita siya sa legal wife ni Alan De Castro, ay matataranta agad 'to. At hindi niya na sasabing nakalimutan niya yung pangalan. So maaari baka itong tao na 'to ay hindi rin pamilyar kay Nanay Rose, no? Baka iba nga to kasi bigla niya na lang nakalimutan, hindi masyadong nagano sa isip niya.
No, pero kung itong legal wife ang naging kamit at nasabi ni Catherine Camilo na imimit niya, ay talagang mababahala itong si Nanay Rose at matatandaan niya talaga yan. So, tuloy natin. Ang sabi niya sa akin, babae. Ngayon yun, at tinanong ko kung sabi niya, yun din ika ang nakakasama ko sa quarter. Dahil yun nga akong lagi niyang paliwanag sa akin ay nandoon sila sa quarters ng Balisong Channel. Yun ho ang excuse niya pag siya dito sa bahay. Ano ho yung Balisong Channel? Bakit may quarter? Radio station ba yan? Radio station mo yun sa Batangas City na naging talent din ho siyang minsan doon. Kaya ho, pag siya nagpapaliwanag sa amin na siya aalis at doon ang punta, naniniwala. Naimbestigahan na ba ng ano yun? Hindi kasi ako, baka hindi ko na naabutan yun, no? I-comment nyo nga dyan mga kabiyaya. Naimbestigahan din po ba ng pulis na yun? Yung, naimbestigahan po ba ng kapulisan yung ano na yun? Yung sinasabing radio station na yun? No, kasi yun yung sinasabi ni Ma'am Rose ni Nanay Rose na yun yung pupuntahan ni Catherine Camilon, yung radio station na yun. At doon, syempre, radio station yun, may CCTV yun, di ba? So sino yung kasama ni Catherine Camilon doon sa radio station na yun? Dahil may CCTV yun, posibleng wala. Di ba? So tama ba? Radio station ba? Ulitin natin nagkamali tayo. Dito sa bahay. Ano ho yung Balisong Channel? Bakit may quarter? Radio station ba yan? Radio station mo yun sa Batangas City na naging talent din ho siyang minsan doon. Kaya ho, pag siya nagpapaliwanag sa amin na siya aalis at doon ang punta, naniniwala naman ho kami. Okay. Bukod ho sa inyo, mayroon bang nakausap na kayo na kaibigan niya na tinawagan din niya bago siya tuluyang nawala? Ang pagkakasabi ko ng kaibigan na sa amin, nung oras na hinahanap na ho namin yung sikat, ay tumawag ho muna siya sa aking panganay na anak kung sa ating humikat. Tapos ang sabi niya, meron mo daw siyang sasabihin importante. Pagkatapos ko noon, parang sa text message na lang ba kayo siyang nakausap? Sa messenger na lang sila nagkausap na nagsabi yung kaibigan na ito, ganyan, ang kanyang kikitain. Wala siyang ibang pinikita kung hindi yan. Yung sinabi kong suspect na yan. Ito rin yung nakikita ko sa mga comment section at sa mga posts na itong kaibigan nga doon ni Catherine Camilon ay maaaring isa rin daw po sa mga suspect. Kasi ito ata daw yung isa din sa mga huling nakasama ni Catherine Camilon or unang nakasama ni Catherine Camilon bago si Major Alan De Castro, no, or yung legal wife kung sino man yung huling nakasama or ka-meet up ni Catherine Camilon. No. So sana imbestigahan din yun. Tsaka yung radio station, posibleng walang CCTV yun. Kapag sinabi ng radio station na walang CCTV sila at wala silang maibigay na CCTV, alam na. No. So tuloy natin. Yung barkada niya ang kumontak sa inyong isang kapatid na ate naman ni Kat. Okay, na sinabi ng kaibigan niya na walang kinikita yung inyong anak kundi yung pulis na suspect. Nay, hindi na ako. Uy, wait lang ha. Kahit, kasi pwedeng mangyari, hindi ko naman sa wina 100% na yung kaibigan ni Catherine Camilon, no. Kasi pwedeng ganun pwede rin na iniligaw lang. Hindi ko naman di sinasabi na malinis po si Major Alan De Castro, hindi ko po sinasabi yun, no. So parang pinagdudugtong-dugtong lang po natin yung mga nalalaman natin at naririnig. Pwede rin naman din na mag-suspect yung kaibigan ni Catherine Camilon at sinasabi niya na si Major Alan De Castro ang kamit, pero may siya talaga ang pinaka-gumawa or ang dahilan ng pagkawala ni Catherine Camilon. Pwede rin ganun mangyari. So disclaimer tayo, no? Hindi po 100% ay po lang po yan. Pinagdudugtong-dugtong lang po natin yung mga naririnig at nalalaman natin mapatungkol po dito sa kaso ni Catherine Camilon. So tuloy pa natin. Hiyang magtanong sa inyo. Ano ba ang pagkakaalam ninyong kwento sa pagitan po ni Kat at noong pulis na sinasabi?
Nung una, wala ho kaming alam dahil wala akong sinasabi sa amin ng aming anak na meron siyang karelasyon na ganyan. Noong araw, nung gabi ho na hanap kami dahil nag-post sa Facebook ang aming panganay, ang ate niya na nawawala, saan ka ba, Catherine? Tapos nagtawag nga ho yung kaibigan niya na ang sabi ho ay nag-message sa akin, parang meron ho silang conversation ng aking likat, yung kaibigan niya na sinabi dito kay King, na ito ang kanilang sitwasyon pag siya napunta sa Batangas, ito ang kanyang kasama, ito ang sinesend na message. Yung po parang yung message, nagpapalitan sila, uusap sila sa iMessage ba yun? Na yun Messenger. Yung aming anak na sa kanyang kaibigan, yung kanyang kasaysayan doon sa Batangas, kung siya napunta doon, kung siya yung kanyang kasama, kung ano ang kanilang yun, yung parang doon siya may kinukwento si Kat doon sa kaibigan niya, may nababanggit bang may relasyon sila nung sinasabing pulis na suspect? May mga picture ho na isinisend si Kat doon sa kanyang kaibigan na magkasama sila. Apo. Ganun. Meron bang nababanggit doon sa kaibigan o sa inyo, sa isa man sa inyong pamilya, na sa kanilang relasyon may pag-aaway sila, nagkakasakitan ba sila, anong mga pahiwatig tungkol dyan? Minsan ho, nung nakausap namin, yung kaibigan niya, parang may nakwento ho siya na nagkwento nga ho daw si Kat kanya na parang nagkukwento na parang siya sinasaktan, gano'n, sa kanya ni So yung mga kabiyaya, hindi na ho natin tapusin at alam ko na rin naman po na narinig nyo na rin yung kwento na yan. No? So bali lang, ang naiisip ko lang din dito, alas pagulo na rin ng pagulo eh. Palabo na rin ho ng palabo kasi ang dami ng mga nadadamay, marami ng mga nagiging suspect, no? Kasi pwede rin talaga halos lahat pwede ring maging suspect dito sa kaso ni Catherine Camilon. Una yung kaibigan, pwede rin yun, si Alan De Castro, si Jeffrey Magpantay at yung legal wife or asawa ni Major Alan De Castro. So lahat, pati nga yung sa testigo pwede rin yun kasi parang para sa amin na mga netizen, para sa akin din na medyo malabo din yung sinasabi nila na nakita nila samantalang madilim. So paano nilang natukoy na si Catherine Camilon nga at paano din nila nakita na hindi man lang din sila nakita nung mismong hitman or killer dito sa kaso ni Catherine Camilon, di ba? Parang napaka-posible na nakita mo na isang babae na nilipat. Hindi naman po pwedeng nasa malayo kang lugar tapos mamumukhaan mo na si Catherine Camilon nga yan. Diba? Parang napaka-posible, no? So, doon naman kay Jeffrey Magpantay, hanggang ngayon, hindi rin na mahanap-hanap itong si Jeffrey Magpantay na marami na nga nagsasabi na ito ay pinatumba or pinatahimik na rin kung sino man yung nasa likod ng krimen ito. At ngayon, yung yung legal wife ni Alan De Castro, ni Major Alan De Castro ay lumuwas na nga po pa ibang bansa. Yun din po yung bali-balita. So disclaimer, hindi rin po tayo nagbibigay ng 100% kung totoo nga yung yung bali-balita na yan. So ngayon, napunta na tayo dito sa may tinatawag na natagpuan na bahagi ng isang katawan ng isang tao na ito nga daw ay pinag-iinalaan na babae. At ito nga po daw ay kay Catherine Camilon. So kayo mga kabiyaya, anong masasabi nyo? Ito nga, medyo kahit ako, medyo nawawalan na rin ako ng pag-asa. Pero tuloy pa rin tayo, no? At sa pamamagitan ng channel natin na pagdudugtong-dugtong natin yung mga nangyayari at yung mga... Kasi baka sakaling makatulong din tayo kahit papaano sa pag-iimbestiga. Kahit tayo ay hulihitin mong vlogger lamang, no? Kasi pwede rin kasi talaga na mangyari yung mga sinasabi namin dito, yung mga vlogger na nagre-reaction dito mapatungkol sa video ni Catherine Camilon. Maaaring may ganun no? Tulad nung about dun sa legal wife, sa kaibigan, pwede talaga. So hanggang ngayon wala pa ring linaw at di ko po alam kung anong plano ng magulang
ni Catherine Camilon bakit ayaw na lang nila ilipat sa NBI itong kasong to at bakit sa kapulisan pa rin. No, kasi parang marami nagsasabi ng mga netizen na hangga't nandyan sa PNP or sa mga kapulisan natin ang kaso ni Catherine Camilon ay baka mawalan lang ng saysay at hindi ito mabigyan ng hustisya. So yun, maraming salamat mga kabiyaya at don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw at i-comment nyo lang po dyan inyong komento. Libre po yan, wala po yung bayad. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.